Tinawanan ka na din ba ng tropa mo dahil mas tipid daw ang motor nila? Sa videong ito, pag-uusapan natin ang mga motor na siguradong pasok sa budget mo. At hindi lang yon, siguradong may enjoy mo ang kada biyahe. Kaya tara, simulan na natin. Number 10, Suzuki Birchman Street. Isa ka rin ba sa naakit sa forma ng Birchman Street? Isa nga rin ito sa sumikat na underbone small cc dahil ito ang baby version ng Birchman 400. Napakaganda ng ginawa ng Suzuki dito sapagkat disenyo ang motor na ito para sa daily driving na maaari nating gamitin sa trabaho, sa gala at forma na kayang sumabay sa hype model ng underbone ngayon. Ang Suzuki Birchman ay merong 125cc engine, air-cooled cooling system, fuel-injected fuel system na siguradong pinatipid ang konsumo ng gasolina. 5.6 liters ang fuel tank capacity nito at kumukonsumo lamang ito ng 54 kilometers per liter. Ang tipid, di ba? Kung tibay lang din ang pag-uusapan, ang Suzuki ay matagal na sa industriya ng motor. Napatunayan ng Birchman na kaya nitong libutin ang buong Pilipinas. Sa halagang 82,000, meron ka ng pang daily ng motor at syempre, maaangasan mo na ang tropa mo. Number 9, Suzuki SkyDrive Sport. Familiar ka ba sa Suzuki SkyDrive? Unang lumabas sa Pilipinas ang karburador na type ng SkyDrive na ito. At paglipas nga ng mga taon ay marami ng version ng SkyDrive ang lumabas. At eto nga ang SkyDrive Crossover, 125 Fi at ang poging Sport version. Isa sa kilalang mabilis at matibay ang motor na ito. At ngayon nga lumabas ang Sport version nito, tumitimbang lamang ito ng 93 kilograms. Na di hamak na mas magaan sa Mio Sporty. Nakakatulong ito sa fuel efficiency. Ang motor na ito ay merong 125cc engine, air-cooled cooling system, fuel-injected fuel system, at kumukonsumo lamang ito ng 42 kilometers per liter. At ang chismis sa mga owners ng SkyDrive Sport, pumapalo ang gas consumption nito ng 55 kilometers per liter. Kaya paki-comment nga kung totoo ang chismis. Number 8, Honda Airblade 150. Isa na naman ito sa pinagmamalaki ng Honda. Kung hanap mo ang forma, kung hanap mo ang bilis, kung hanap mo ang tibay, hindi ka ipapahiya ng motor na ito. Ang motor na ito ay isa na rin sa finisher ng Philippine Loop. Kargado ang motor na ito ng 150cc, liquid-cooled, 4.4 fuel tank, at tumitimbang lamang ito ng 113 kilograms. Sino nga naman ang hindi maaakit sa forma at tikas ng Airblade 150? Sa tindig nito, para ka nakasakay sa Aerox o Honda Click. Pero gaano nga ba ang konsumo ng gasolina nito? Sabi nga ng owners ng Airblade 150, nakonsumo lamang ito ng 40 to 45 kilometers per liter. Na maaari kang tumakbo ng 200 kilometers bago ka magpagas ulit. Number 7, Yamaha Mio Gear. Isa na namang uri ng Mio ang binigay sa atin ni Yamaha. Sa daming tumangkilik ng Mio, ginagawa lahat ni Yamaha ang lahat para mabigyan tayo ng bagong angas, bagong forma, pero nananatiling performance nito. Ang Yamaha Mio Gear ay may makinang 125cc, fuel-injected fuel system, at air-cooled cooling system. Sa murang halaga nito, na nag-e-estimate sa 77 to 82,000 pesos. Sa 4.2 liters na fuel tank capacity nito ay pwede kang tumakbo ng 50 kilometers per liter. Tipid, di ba? Sa datingan ng motor na ito, para sa akin ay para ka naka-army na motor. Sa promotional video ng Yamaha Philippines ay pinakita na ang motor na ito ay sasabay sa bakbakan ng off-road man o on-road. Matagal nang napatunayan ng pamilya ng Mio ang tibay, forma, at performance nito. Kaya sino ba ang tatanggi sa anumang ilabas ng Yamaha Mio? Number 6, Honda ADV 150. Malamang ay hindi nyo kilala ang motor na ito. Hindi kasi kilala to. Walang may gusto ng ADV. Di naman siya pogi dahil sobrang pogi nito. Naging usap-usapan ang motor na ito. Small cc na pwede pang off-road o on-road. Isa sa mga pangarap ng mga riders. Pero
Nagkaroon din ng usapan na ang ADV 150 ay mahinang motor sa kategory ng 150cc. Bakit nga ba? Dahil nga meron lamang itong single cylinder at 2 valves. Pero para sa akin, nakadepende ito kung paano mo gagamitin ang motor. Ang motor na ito ay merong 150cc, 8 liters tank capacity, liquid cooled, at merong 126 kg curb weight. Pero, totoo bang mahina ang motor na ito? Ang ADV 150 ay isa na sa nagpatunay na ang motor na ito na gawang Honda ay hindi magpapatalo dahil isa na rin ito sa nakalibot sa buong Pilipinas. Mahina ba? Number 5, Honda Beat Fi. Pangmasa na motor. Ito yung motor na kayang i-drive na kahit na sino at kahit saan kayata magpunta ay hindi mawawala sa mata mo ang motor na ito. Ang motor na ito ay may 110cc at tumitimbang lamang ng 89 kilograms. Kilala ang Honda Beat sa performance at tibay at syempre pagdating sa fuel efficiency. Ang motor na ito ay naglalaro lamang sa halagang 67 to 70,000 pesos. Ang fuel tank capacity nito ay 4.0 liters. At nagmula nga sa mga owners ng Honda Beat Fi, kumukonsumo lamang ito ng 63.7 kilometers per liters. Bakit nga ba kasi hindi dadami ang bibili nito kung hindi ito isa sa pinakamalupit na motor? Siguro marahil wala na tayong dapat pag-usapan para sa motor na ito dahil matagal na natin itong nakikita sa kalsada at bilang patunay na isa ito sa pinakamatibay, pinakamalakas na motor. Isa na rin ang Honda Beat Fi sa nakalibot sa buong Pilipinas. O ha? Number 4, Suzuki Raider J Crossover. Ang motor na ito ay dinisenyo para sa kalsada ng Pilipinas. Dinisenyo ng Suzuki ang motor na ito para sa Pilipinas. Para sa bardagulang daan, kahit nasa on-road ka ay parang nasa off-road. Ang disenyo ng Suzuki Raider J Crossover ay marahil hindi na bago sa ating mga mata. Dahil kamukha nga ito ng mga motor na Enduro o Honda XRM. Kinilala na isa sa pinakamatipid sa gas ang motor na ito. Sa makina nito na merong 113cc, fuel-injected fuel system, 4 liters tank capacity, 4-speed transmission, at ang motor na ito ay kayang tumakbo ng 102 kilometers per hour. At sa Suzuki na nga nanggaling na ang motor na ito ay kumukonsumo lamang ng 66 kilometers per liters. Nagkakahalaga ang motor na ito na 64,000 pesos ay magkakaroon ka na ng motor na panglahatan. Number 3, TVS XL 100. Maaaring hindi ka familiar sa motor na ito, pero sa presyo nito, siguradong mamahalin mo. Sa estimated na 32,000 ay pwede mo nang iuwi ang TVS XL 100. Ang motor na ito ay merong 99.7cc, 4 liters tank capacity at kayang umabot ng 60 km per hour top speed. Siguradong bibilib ka sa tipid ng motor na ito. Nagkokonsumo lamang ito ng 80 km per liter. O diba? San ka pa? Para sa akin ay napakaangas ng forma ng motor na ito. Kahit mukha siyang e-bike o mukha kang lolo na mamamalengke, pasok pa rin ito sa generation natin sa umuusong vintage na motor. At kung ito ang gamit mo, siguradong hindi ka natatawanan ng mga kaibigan mo dahil sa sobrang tipid nito. At baka hindi na sila pumayag kung yayain mo sila mag-ride araw-araw. Number 2, Bajaj CT100. Marahil araw-araw mong nakikita ang motor na ito sa kalsada. Maaaring nasasakyan mo pa uwi o papasok sa trabaho. Ang Bajaj CT100 ay katulad din ng mga tricycle na nakikita natin sa daan. At ginagamit nga ito pang negosyo. Dahil sa lakas nito at tibay at syempre sa tipid sa gas. Ang motor na ito ay merong 99.2cc, 10.5 liters tank capacity at 115 kg curb weight. Sa tipid nito na umaabot ng halos 75 to 80 km per liter, ay siguradong hindi ka magiging suki ng mga gasoline station. Kaya kung hanap mo ang pangnegosyo na motor, pasok na pasok ang Bajaj CT100.
Number 1, Yamaha Sight. Ito na nga ang numero 1 sa listahan ko. Ang motor na ito ay hindi mo madalas makikita sa anumang gasolinahan at di ka maniniwala sa sobrang tipid ng motor na ito. Ayon nga sa mga owner ng Yamaha Sight, kumukonsumo ito ng tumataginting na 147.6 kilometers per liters. Amazing, di ba? Hindi malabong marating mo ang Baguio mula Maynila sa isang full tank mo lamang. Ang motor nga na ito ay merong 114cc, 4 liters tank capacity, at tumitimbang lamang na 96 kilograms. At kung hanap mo ay motor na tipid na magagamit mo sa trabaho o sa pang-araw-araw, ay siguradong hindi ka ipapahiya ng motor na ito. Tandaan, anumang motor ang iyong gamit ay nakadepende pa rin kung paano ka magmaneho. Sa throttle habit mo, sa bigat ng rider, o sa kalsada na iyong dinadaanan. So ikaw, ano ba ang tipid ng motor para sa'yo? Paki-comment nga sa baba.